Babasahin na natin ang ating text, ang salita ng Diyos. Pakinggan niyo po ang inspired, inerrant, infallible Word of God sa Ephesians chapter 2 verses 19 to 22. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him, you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Tayo ay manalangin, hingin natin ang tulong ng Diyos. Panginoon, ang iglesia mo ngayon ay nasa inyong harapan. Inihiling na ikaw ay nasa trono mo sa iyong pulpito at may pangaral ang inyong salita. Kami ay makinabang, iniisip na hindi namin karapatan ang makinig ng inyong salita, kundi umaasa kami sa ginawa ni Jesucristo at sa tulong ng Banal na Espiritu, maintindihan namin ang inyong salita, makompront kami sa aming mga kasalanan, mapabanal kami kung kami ay ligtas, at kung wala pa sa inyo ang sino man dito, tawagin ninyo sa pananampalataya. Pinapaalala namin sa aming mga sarili na hindi kami karapat-dapat sa anumang mga bagay na ito. Ngunit nawa, si Jesucristo ay maipangaral at ang teksto na nabasa na inyong salita na hindi kailanman magsisinungaling, na pinangakuan mo ng iyong kapangyarihan at tinali mo ang inyong mga kamay dito para magpala sa iyong bayan, ay buhos ninyo ang mga pagpapala ng bagong sangnilikha. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kung nanonood kayo ng balita, nabalitaan nyo marahil ang pagkahuli ni Saldico tapos ni-retract at hindi pala siya tunay na aresto doon sa Europa. But whether siya ay nakulong man o hindi, tiyak na napakahirap ng kalagayan ng isang katulad niya na pinaghahanap siya ng batas at nagtatago sa iba't ibang mga bansa. Katulad siya ni Harry Roque at nila Atong Ang. Kung hindi ako nagkakamali, na-cancel na ang pasaporte ni Saldico at ni Harry Roque. Regardless kung political man ang cases nila o hindi, alam nyo, ang makansela ang passport ay hindi isang birong bagay. This would mean your very own state or country is withholding you one of its very important privileges na binibigay sa kanilang mamamayan. Ito yung pag-sponsor sa iyo at pagsabi na ang taong yan ay isang mabuting citizen sa aming bansa. Kung wala kang passport, para kang ayaw ng gobyerno sa iyo, para kang walang pribileyo at napakahirap mag-travel. Hindi ka makakapag-travel ng legal. In fact, kung wala kang pasaporte, parang ang citizenship mo ay kanselado dahil itinuturing ka hindi bilang isang normal na mamamayan na malayang makakapag-travel. Isipin nyo, citizenship pa lang ang nawala sa isang tao, napakahirap na niyang mabuhay. How much more kung ang pagiging pamilya ang mawala sa iyo? Sa citizenship, maaaring hindi kailangan ng closer na relationship, pero iba pagdating sa pamilya. Pagdating sa pamilya, nandoon ang issue ng pagmamalasakitan, nandoon ang pagmamahalan. Pagdating sa citizenship, marahil ikaw ay maaaring hindi papakialaman ng ibang tao. Sinabi ni Paul, ganyan daw ang kalagayan natin nung tayo ay wala pa kay Jesucristo. Tayo ay mga estranghero o mga alien sa pamilya ng Diyos. Tayo'y malayo sa mga espiritual na proteksyon at pagpapala na ipinoprovide ng Diyos sa kanyang pamilya lamang. Ngunit nung tayo ay nalakip kay Kristo, tayo na ay pinagkalooban ng isa sa pinakamatamis na katotohanan sa mundong ito, na kay Kristo, tayo'y bahagi na ng pamilya ng Diyos. We are now the members of the household of God. We are no more strangers. We are no more aliens.
Alam niyo po yung binasa natin na passage kanina ay bahagi ng napakahabang text na tinatawag nilang most significant ecclesiological text in the New Testament. Sabi ng mga theologians, kung pupunta ka daw sa Bagong Tipan at hahanapin mo ang pinaka-significant na text pagdating sa iglesia, itong passage daw ng Ephesians 2, verses 11 to 22. Di ba kung binasa nyo niya ang Ephesians chapter 2, makikita ninyo, pinakita doon ang mga tao sa verses 1 to 10 kung sino sila nung sila ay wala pa kay Kristo. Sila ay patay sa pagkaliko, sa kasalanan, ngunit sila'y binuhay kasama ni Kristo. Galing yan sa mayamang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Pero sa chapter 2, verses 11 to 22, nirefresh ni Paul ang kanilang memorya pagdating sa kanilang katayuan kay Kristo. Sinabi niya na dahil sila'y iniligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, na ito ay gawa ng soberanong biyaya ng Diyos lamang, hindi ito something na kaya nilang pagtrabahuin o kaya nilang gawin sa sarili nila. Pinakita ni Kristo yung mga pangalan nila o yung estado nila nung wala pa sila kay Kristo. Nung sinabi niya na dahil sa mayamang biyaya at kahabagan niligtas sila, dito makikita natin, sinabi ni Kristo yung sila ay mga wala kay Kristo, sila ay mga aliens from the Commonwealth of Israel. They are the strangers from the covenants of promise, having no hope without God in the world. Alam nyo, yung mga binanggit ko na yon ay 5 na theological terms pagdating sa pagiging lost ng isang tao at malayo sa kaharian ng Diyos. Sabi ni John Stott, the terrible fivefold deprivation of the ancient Gentile world before Christ. Sabi ni Hendrickson, these Gentiles, they were number 1, Christless, stateless, friendless, hopeless, and godless. Imagine mo kung ikaw i-describe na godless, napakasakit nun. Kung makatanggap ka ng text or ng chat na ikaw ay napakasama o ikaw ay godless, sobrang sakit na nun. Kung paggagawin pa ng 5 yan, Christless, stateless, friendless, hopeless. Imagine kung i-describe ka sa ganung paraan. Napaka-depressing. Pero nakita ninyo, si Christ, sabi niya, He has made them who were far off, He made them nigh by the blood of Christ. Sinira daw ni Kristo yung middle wall of partition between Jews and Gentiles. In other words, sinira niya yung barrier na nagsiseparate doon sa middle, sa Gentiles, sa outer court, at doon sa mga Israelita na nagwo-worship sa temple. Sinasabi dito ni Pablo na sira na daw yun nung dumating si Kristo. Nung si Kristo, siya ay namatay sa krus, muling nabuhay, ginawa daw niya yung one new man. Dumating daw yung bagong sangnilikha. In other words, ang salvation natin, hindi lang simpleng tinanggap mo si Jesus at ikaw ay naligtas. Mas mayaman, mas malaki at malawak ang kaligtasan natin. In fact, doon sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, new creation. Nasa bagong sangnilikha na tayo, nasa bagong gobyerno na tayo, nasa bagong estado na tayo, meron na tayong kinikilalang ibang Panginoon, hindi na yung kingdom of darkness. We were transferred to the kingdom of His dear Son. Ngayon, nasa bagong estado na pala tayo, at itong passage natin, napakahalaga ng sinasabi. Sinabi ni Paul sa passage natin sa verses 19 to 22, ito yung logical conclusion ng gospel blessings. Hindi lang daw tayo naging bahagi ng covenant people of God, hindi lang daw tayo naging kasama sa mga pangako sa Israel, hindi lang daw tayo nagkaroon ng pag-asa na pupunta ng langit. Ang sabi niya, dinagdagan pa ng Diyos ang mga pagpapala ng Panginoon sa bagong tipan kay Kristo. Sinabi niya dito, they are not only part of the people of God, ngayon, they are no longer strangers and aliens, but His very own family. Sila'y bahagi ng household of God.
At napaka-strong nitong entity na to because according kay Paul sa verses 20 to 22, they are built not with light materials, but with the foundation of the apostles and prophets, with Jesus Christ as chief cornerstone, where the Holy Spirit inhabits the new covenant church. Ito yung pinangaral ni Brother Jai nung Sunday about sa kadakilaan ng nung kaligtasan natin, na nandoon ang mga apostol, ang katuruan nila, nandoon ang mga propeta, nandoon ang banal na spirito. In other words, kung titignan natin na household of God ito, tahanan ng Diyos, itinayo ng Diyos ang kanyang pamilya, not with light materials na mawawala o masisira. Siguro iniisip natin may mga friendship na let's say, konting tampuhan lang, masisira na. Konting hindi ka lamang nakasagot, ay magagalit na. Kakalimutan na ang pagkakaibigan ninyo. Pero sinasabi dito, nakatatag ang templo o ang sambahayan ng Panginoon doon sa cornerstone kay Christ, nandun ang apostol, nandun ang mga propeta, nandun ang banal na spirito na nag-i-inhabit sa iglesia. At yan ang gusto kong ibigay na mensahe sa inyo. The gospel of Christ brought us not only into a new relationship with God, but also into a new relationship with one another as God's household. Di lang tayo pala binigyan ng vertical na relasyon ng Diyos nung tayo sumampalataya kay Kristo. Hindi lang niya binago yung ating direksyon, papunta tayo ng impyerno, pupunta tayo ng langit ngayon. Hindi lang tayo binigyan ng individual, subjective na kaligtasan na may relasyon na ako ngayon sa Diyos. Ang ginawa pala ng Ebanghelyo, binigyan tayo ng pamilya. Binigyan tayo ng relasyon na bago sa sa ibang tao, sa ating mga kapatid. Ang nabago sa atin, hindi lang yung aking relasyon sa Diyos, kundi yung relasyon ko din sa ibang mga tao. Kaya dito ang paboritong salita na word na ginamit ni Paul dito ay yung word na sin. Hindi yung kasalanan, kundi S-Y-N sa Greek, which is sa English, with. Nandoon, he is fond of using yung word na sin or yung with to explain yung newfound relationship ng mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya sinabi niya, He made alive together with Him, raised up with Him, seated with Him sa chapter 2 verses 5 to 6. Now dito, bago magtapos ang chapter 2, another usage muli ng sin or yung with. Para this time, i-describe naman yung relationship natin with one another. Kasi yung relationship natin sa Diyos ang dinescribe kanina. Raised up with Him, seated with Him, made alive together with Him. Relasyon natin sa Diyos. Ito naman, yung relasyon natin sa bawat isa. Nakita niyo yung word na fellow citizens? Ang Greek word niyan ay politai. Sympolitai, which is fellow citizens. Yung joined together, sin, narmologeo. Yung built together, sin, noikodomeo. Which means, itong mga sin na ito with or together, pinapakita, nung niligtas ka ng Diyos, hindi lang niya binago yung direksyon mo papuntang impyerno, papuntang langit. Binigyan ka rin niya ng kapatid. Binigyan ka rin niya ng pamilya. Ang New Covenant, ang gospel, ay hindi isang pananampalataya na mababago lang ang buhay mo at magpapatuloy ka muli sa individual mong pamumuhay na sasabihin mo, wala na akong pakialam sa iba, basta maayos ang kalooban ang buhay ko. Hindi. Binigyan ka, sinama ka sa pamilya ng Diyos. At alam mo, yan ang isa sa pinakadakilang pagpapala ng Diyos sa mundong ito. Ang pamilya ng Diyos ang pinaghirapan ni Kristo sa krus. Ito ang itinatag niya sa kanyang banal na dugo, sa kanyang pagkamatay. Ito yung kanyang pinaghirapan. Sabi ko nga sa pangangaral ko kahapon doon sa bagong naitatag na iglesia, kung sasabihin natin sa mga tatay dito at nanay, dugot pawis ko ang ginamit dyan sa tahanan o sa bahay na yan, na itayo ang building na yan. Pero si Kristo, pag nakausap mo siya, sasabihin niya, dugot pawis ang ginamit ko dyan para maitatag yan. At ang ituturo niya, hindi isang edifice, hindi isang building, kundi yung kanyang tahanan, ang iglesia. Ganito katindi
ang iglesia para sa Panginoon. Kaya gamitin nawa ng Panginoon ang mensaheng ito para ipakita ang mga bagong pagpapala ng Diyos sa bagong tipan. Ano yung mga blessings sa pagiging pamilya ng Diyos? Kung tayo ay members of the household of God, we are no longer the strangers or Gentiles katulad dati. Well, dalawa ang magiging sagot ko dito sa verse 19. Superior blessings in our status as God's family. Superior blessings as God's status in our family. At number 2, solid foundation in our relationships in God's family. Tingnan natin, or God's household. Tingnan natin yung verse 19. Sabi ng scripture, ang salita ng Diyos, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Paul reminded the Ephesians believers of the change in their spiritual status, highlighting the superiority of their position before God. Pinakita dito ni Pablo yung superiority ng kanilang position. Dito sa verse na ito, kinontrast ni Paul yung past status ng mga Christians sa kanilang present position now that they are in Christ. Ginamit niya yung common New Testament and Pauline expression ng pagpipresent ng superior blessings of believers in Christ. Nandun yung word na no more at yung word na but now. Pag nag-aral ka sa seminary, makikita mo yung word na but now, kakaibang but now ito. Hindi ito nagpapakitang ngayon lamang na parang sa time interval, kundi ito yung mga pagpapalang ngayong dumating na si Kristo na hindi available noon. This is a favorite New Covenant phrase to highlight yung radical at epochal event ng pagdating ni Kristo. Na dumating ang new age ngayon at yung superior blessings binagsak dahil kay Kristo. Ang sabi niya dito, no more strangers and foreigners. Alam niyo, yung foreigners at strangers, loosely ang gamit dito. Hindi, ang ibig niya sabihin, hindi na sila mga isolated sa mga promises at mga covenants at blessings ng Diyos. These terms are not for the locals. Pag ikaw ay nasa ibang bansa, lalo na siguro kung marami na sa inyo nakapagtrabaho na sa ibang bansa o marami nagtatrabaho sa ibang bansa, ano mapapansin nyo kung di ka citizen doon sa lugar na yon? Di ba mas conscious ka, mas nag-iingat ka kasi alam mo, wala kang suporta mula sa gobyerno nila. Ayaw mong magkaroon ng karamdaman marahil dahil magiging mahal siguro yung insurance doon o yung medical facilities or yung medication na kakailanganin. Sinabi ni Paul, hindi na kayo outsiders ngayon, hindi na kayo mga strangers or foreigners. Matatawag na ngayon kung anong yung mga naging permanent resident o yung mga naging citizens, they call now that place sa ibang bansa na bansa nila. Abay, ganito ang sinasabi ni Paul, you can call now the family of God your home. Kung ikaw ay namamasyal lang doon, ikaw ay hindi tunay na taga doon. Alam mo yung feeling na kaya yung marami na homesick dahil namimiss nila yung kanilang tahanan talaga. And that meaning is still used today. Siguro maalala ninyo kung kayo'y nakapunta na sa ibang bansa bilang foreigner at hindi ka citizen, di ba? Ang daming adjustments at yung mga fears at yung anxious moments mo dahil hindi mo yung tahanan. Meron kang feeling that you do not belong there. Kasi iba yung lengguwahe nila marahil, iba yung way of life nila, iba yung culture nila. Nung kami nakapunta sa ibang bansa, isa sa naging kakaibang experience doon, yung alas 7 pa lang, parang tulog na ang lahat at napakatahimik at napakalalim ng gabi. Dito sa San Simon, maririnig ng katahimikan pag alauna na o alas 2 ng madaling araw. Kaya inaantok ka kaagad. Napakaraming adjustments. Sabi ng iba, yung maraming Pilipino, hindi nila nakakaya yung ganong katahimikan doon sa mga ganong bansa, nagpapauwi sila, naho-homesick sila. Kung paanong ikaw ay turista lamang, wala kang governmental benefits or protection. These are the types of people na walang mga privileges at advantages sa society dahil aliens at foreigners sila.
Pero sabi ni Kristo, ngayon dumating na siya at sila'y bahagi na kay Kristo, may union na sila kay Christ. They are no longer in that case, in the kingdom of God. Hindi na sila outsiders sa favors ng Diyos. Fellow citizens na sila with the saints. At ito yung relationship, ginawang closer. Hindi na sila strangers, fellow citizens na. Sila'y nakatira na doon sa bansa. Just like a citizen na may proteksyon at aid ng government, being fellow citizen with the saints, it provides protection mula sa langit. Kung maalala ninyo si Paul, nung siya ay hinuli sa Acts 16, nung nalaman ng mga nagparusa sa kanya, Roman citizen siya, kinabahan sila. Dahil alam nila, hindi mo pwedeng gawin yun sa isang Roman citizen. In their Greco-Roman world, ang citizenship ay great source of pride. Being part ng isang polis o yung city, it provides an identity. Ikaw ay bahagi ng taga-ganito ka. 'Di ba? Kapag tayong mga nandito sa probinsya, pag naririnig natin yung mga taga-Maynila o pupunta na yung mga taga-Maynila, may nakikita tayong mga biruan na tinatawag sa kanila. Palagay ko, hindi naman yung mga taga-probinsya ang nagtatawag nun, kasi yung mga taga-Manila mismo. Ganon nila i-joke yung mga sarili nila. Yung ibig ko sabihin dito, may ganong pride. Pag ikaw ay bahagi ng isang mayaman na bansa, mayaman na dad. When Paul said that they had become fellow citizens with the saints, hindi niya sinasabing na naturalize lamang sila, kundi na supernaturalize sila. Pero tingnan yung ginawa ni Paul, mas pinaigting pa, mas pinaklose pa. Hindi lang citizen, sinabi niya, household of God. He tightens their relationship mula sa political realm into an intimate family. Ito yung aim ng Diyos. Hindi lang ikaw ay maging citizen ng langit, magkaroon ng intimate na relasyon sa kanyang pamilya. Hindi lang magkababayan, kundi magkapamilya. Nandun yung familial intimacy. At ang emphasis now ni Paul, ngayong na kay Kristo na tayo, hindi lang tayo basta mga protected citizens, but dearly beloved family. Ang term na ito ay na-highlight yung pinnacle of the blessedness that we are the people of God. Hindi lang siya tumigil sa pagiging citizen, kundi pamilya. Ito ang isa sa pinakamataas na uri ng pagpapala ng bagong tipan. At yan ang prinsipyo na gusto kong ipakita sa inyo. In making us part of His household through Christ, God has given us the very best of His blessings. Pinagkaloob ng Diyos ang pinakadakilang pagpapala nung ginawa kanyang bahagi ng kanyang pamilya. Ang Diyos, ay alam natin, is a God of many spiritual blessings. He is rich in blessing His people. Sabi sa Ephesians 1, He lavished His love upon us, His gracious blessings. And He's talking not about earthly status, but our heavenly status in Christ. Pero alam nyo ba, na ang pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos ay considered to be one of the more superior blessings in the New Covenant, if not the most superior of them all. Being called na magpartake ka sa very table ng Diyos kasama ng iba niyang anak is a different or next level kind of status na hindi pinrovide basta-basta. Theoretically speaking, sabi nila Wayne Grudem, pwede daw tayong iligtas ng Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at gawin niyang tagapaglingkod. Hindi tayo kailangan gawing mga anak niya. Total, ang Diyos ay banal, siya ay matuwid. Theoretically speaking, pwede niya tayong i-declare na righteous. Pwede niya tayong i-declare na tayo ay napawalang sala, na matay si Kristo para sa atin. At sasabihin niya, mula ngayon, ikaw ay magiging doulos or servant ko, tagapaglingkod. Pwede niyang sabihin, maging katulad kayo ng mga anghel, na sila ay mga tagapaglingkod ng Diyos. Pero you see, hindi na kontento ang Diyos sa ginawa niyang pagliligtas sa atin. Dinagdagan niya, mas pinalalim niya ang pagpapala nung binigay niya si Kristo. He wanted to lavish us with so much grace na hindi lang niya tayo pinaging pawalang sala before His sight, but He has accepted us in the beloved, adopting us as His sons and daughters, giving us His family name.
ang judge na na-declare ng righteous sa criminal. Hindi niya hinayaan yung kriminal na umuwi na lamang at bumalik sa dati niyang buhay pagkatapos niyang mapawalang sala. Meron na ba kayo nakita ng judge after na ang isang tao na halos halatang nag-massacre, nag-commit ng matinding kasalanan at sinabi ng judge, ikaw ay acquitted, walang sala, inosente ka. May makikita ba kayong judge sasabihin niya, pero huwag kang uuwi. Uuwi ka ngayong araw na to sa aking tahanan dahil magmula ngayon, ang pangalan ko ang siyang magiging pangalan mo. May makikita ka bang judge na yung apelyido niya, ibibigay niya sa iyo? Yung kanyang mabango at magandang apelyido na pinaghirapan niya sa mahabang panahon, ipagkakaloob niya sa isang kriminal na inakwit lamang niya? Walang ganon. Hindi ginagawa yun ng sino mang judge. Kahit gaano kabuti ng mga judge na nakikita natin minsan sa social media, sa mga pelikula, hindi katulad yan ng judge ng Biblia. Nung ang judge ng Biblia, hinarap tayo sa kanyang hukuman, natagpuan na tayo ay makasalanan, ngunit si Jesucristo, siya ay namagitan at pinasan niya yung lahat ng ating kasalanan at tayo ay napawalang sala ayon sa pagliligtas at pagiging matuwid ni Kristo. Pero hindi na kontento yung judge. Sabi ng judge, uuwi ka ngayon sa aking tahanan, mamumuhay ka doon, ang aking pangalan ay magiging pangalan mo na. Siguro sa mga bagong kasal, isa sa nakakakilig ninyong karanasan ay yung magpapalit kayo ng apelyido. Kapag kayo ay biglang nagsulat na ng mga papeles o kaya naman ay yung Facebook, imbes na, let's say, itong apelyido, Ambrosio, magiging Lakap na. Napakatamis. Siguro para sa mga ikinakasal at yung maranasan yung ganon. Nandun yung pag-aangkin. Nandun yung pagkakaroon ng karapatan. Nandoon yung pagiging isa. Kung ano yung pangalan ng lalaki, nagiging pangalan mo na din. Ganito ang ginawa ni Kristo sa bagong tipan. Binigyan niya tayo ng family name. He wanted to give us the best to us. So, He gave not only His salvation, His heaven, He gave us His home and His own family. Ang tawag ng mga theologians dyan, that's the doctrine of adoption. Sabi nila, ang adoption is one of the greatest blessings of the gospel because it embraces all the other salvation blessings. Kasi pag nandoon ang apelyido mo na yon, automatic, yung pag-aari ng pangalan na yon, it appears na parang sa'yo na yon. Dahil bahagi ka na ng pamilya. Meron ba dito na yung anak, inadapt ka sa pamilyang yan, naging apelyido mo, binigay sa'yo, tapos yung mansanas doon sa kitchen, hindi ibibigay sa'yo? Pag-aari mo na yon. Ganito ang pagpapala ng adoption. Nung tayo ay ginawang pamilya ng Diyos, tayo ngayon ay nakasama, inassume na ang lahat ng mga pagpapala. Yung ari-arian. Maalala ninyo sa Luke 15, meron doon yung father, may alibugang anak, yung prodigal son. Anong sinabi nung panganay? Yung elderly brother, ang sabi niya, ang tagal-tagal ko dito, pero hindi mo man ako pinaghanda ng ganitong buyang. Ang sabi ng tatay, anak, everything I have is yours. Dahil ikaw ay nandito. Nakita ninyo, ang kabutihan ng Ama, ang lahat ng bagay dahil nandun ka sa tahanan, pag-aari niya. Si Kristo, ganun ang ginawa niya. Nung tayo iniligtas, hindi niya tayo iniligtas lamang na parang mga superheroes na biglang dumating ang Spider-Man, nandun si Superman, na tayo ay inalis, di ba? Inilipad o kaya ay ano bang tawag doon sa kanyang web, tapos niligtas, inalis sa trahedya, at anong gagawin ni Spider-Man o nung sino mas superhero? Aalis na. Sa New Covenant, ang ginawa niya tayong bahagi ng kanyang pamilya. At
aside from giving us a one-of-a-kind access to Him as our Abba Father, He has also given us brothers and sisters whom we share all things that we have in Christ by the virtue of our union with Him. We have communion with one another by the virtue of the communion that we have in Jesus Christ. Hindi lang niya tayo binigyan ng family name, binigyan din niya tayo ng mga siblings, ng mga kapatid. In the Old Covenant, hindi ganito ang covenant community na ang tawagan at ang kanilang relationship ay parang mga magkakapatid at isang pamilya. Hindi ganito ka-familial at ka-close ang kanilang covenant community sa lumang tipan. But in the new covenant ng Panginoong Yesus, the Gentiles, the Jews have equal access to the throne of God. Before, the Gentiles cannot even go to the temple. Outside lamang sila dun sa allotted space nila, yung tinatawag na Gentiles court. But look at this, in the new covenant, doesn't matter kung mayaman ka, mahirap ka, kung ikaw ay mataas ang pinag-aralan o ikaw ay walang pinag-aralan gaano, lahat tayo ay magkakapatid. Kaya sabi ng Galatians chapter 3, lahat, there's no male, female, there is no Jew or barbarian, Scythian, lahat tayo, we are one in Christ. Walang pinag-uusapang status, age, or gender. Bagamat mayroong gender na lalaki o babae, nililinaw ko lang, pero pantay-pantay tayo. Walang sinabi dito na dahil ikaw ay lalaki, mas marami ang promises ng gospel sa iyo. Hindi. Pantay lang, pati sa babae. Hindi, sinabi na ikaw ay dahil diakono ka, mas marami ang kahabagan ng Diyos sa iyo kaysa sa mga iba mong. Walang ganun. Ang mga spiritual promises, ang spiritual blessings ng New Covenant ay pare-pareho sa lahat ng pamilya ng Diyos. Sabi sa Ephesians 3:6 that the Gentiles should be fellow heirs of the same body, partakers of His promise in Christ by the same gospel. Fellow heirs, tagapagmana dahil anak ka ng Diyos. Binigay sa iyo hindi lang citizenship, binigay sa iyo pamilya at mas comforting yon. Bilang pamilya mga kapatid, hindi mo gusto yung minamahal ka lang or inaaruga ka lang dahil may ginagagawa ka mabuti. Napaka-demoralizing ng ganong pamumuhay. Kung ikaw ay anak, minamahal ka lang ng magulang mo dahil may naibibigay kang pera. Kung wala ka nang naibibigay na pera, wala nang pribileyo, wala nang ganong amor at affection. Ang gusto mo ay magkaroon ka ng pamilya or isang community na kung saan you are loved, whether may magawa kang pagkakamali o wala. Whether may makaligtaan ka o hindi. Hindi mo gusto magkaroon ng isang relasyon, whether friendship or partnership, na meron ka lang isang maling nagawa ay biglang wala na. Hindi ka natatratuhin ng maayos. Napaka-toxic at napakahirap kumilos sa ganong uri ng relasyon. You want to be in a community or in a relationship where you want to be loved and valued even when you are not at your best. Because you are not in a competition. Para doon sa affection. At alam nyo, saan yung lugar na yan? Lugar na yan ay ang pamilya. Di ba lagi sinasabi ng mga magulang natin at pamilya natin, magkakaroon man kayo ng mga kaibigan, mga ganito, pero sa huli, mag-aalaga sa inyo at landon lagi sa inyo ay ang pamilya ninyo. You're part of that family of God, na yung status mo ay never demoted, but it is upheld. Napakatinding communion. Yung mga Old Covenant saints like Abraham and Moses, men of great faith in whom in this world is not worthy, yet they were desirous to have what we have. At isa na doon ay ang blessing ng pagiging pamilya ng Diyos sa paraan na ganito sa New Covenant. You thought since they were prominent in the Old Testament, how we wish na katulad natin sila? Oh, according sa Hebrews 12:39-40, this all having obtained a good report through faith, received not the promise, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Inamin ng Hebrews author na sila ay karoon ng great faith. They have obtained a good report. But there was something that is lacking. Nawala sila doon sa pag-receive ng promise.
Pero tayo, na nandito sa New Covenant, on this side of the cross, inabutan ngayon na si Kristo malinaw na pinaliwanag na we are no more Gentiles, we are no more strangers or aliens. We are more blessed than Abraham. We are more blessed than Moses, na kahit siya ay nakipag-usap face-to-face ang Diyos sa kanya. No, tayo ay mas pinagpala dahil kay Jesus Christ we see God face-to-face. We see the face of God in Jesus Christ. Whenever we have communion with Him, sigurado at tiyak. Kaya nga si Pedro, di ba, sabi niya, nakita namin si Jesus sa Mount Transfiguration. But I want to give you a more sure word. Mas maaasahan, mas masasandalan, mas reliable. Ano sabi niya? Yung prophecy. The Word of God. Dahil doon sa Word of God na yon, malinaw na inexplain si Christ ang siyang tagapagligtas at ang Messiah. Wala silang complete revelation. Alam niyo ba, kailangan nilang maghintay for many years para malaman ang kalooban ng Diyos. At times, dekada. Sasabihin natin, sana kung ako lang si Abraham, ako ay malakas ang pananampalataya. Di niyo ba alam na si Abraham ay pumatol kay Hagar dahil ilang taon na wala pang salita ang Diyos sa kanya. Hindi kasalanan ng Diyos, pero naging mahina siya sa pananampalataya niya sa Diyos. Pero isipin ninyo, kung theoretically speaking lang, speculation, kung nakita niya yon, maaaring na-encourage siya sa ganung bagay kung mayroon siyang Biblia na masasabi ito yung salita ng Diyos. In terms of community, wala silang covenant community katulad ng iglesia ngayon, na meron kang access sa maraming bagay. Kailangan nilang pumunta sa templo noon 3 beses. Nandun yung tyranny of locality. In the old covenant, they have to be in the tabernacle or in the temple. But now in the new covenant, meron tayong church where the Shekinah presence of God's glory resides. Wala silang mga resident pastors na regularly pwede nilang matanungan at makareceive ng Word of God and prayer. They did not have the blessings of the ordinances or sacraments of baptism and the Lord's Supper as means of grace. All these things were richly possible and given because si Jesus Christ namatay siya para sa ating kasalanan at na-earn niya every bit of these blessings. He was outcast and cursed by the Father so that we will be made sons. Sipin ninyo, tatanungin nyo siguro yung tao, after ng mga sakripisyo mo, namatay ka, binigay mo, binuwis mo ang buhay mo, sulit ba? Sasabihin mo, tatanungin mo kayo, Sir Rizal, sulit ba na ikaw ay namatay para sa bayan? Tanungin mo si Kristo, sulit ba yung pagpunta mo sa cross? Ikaw ay ganito, binalsuba, ikaw ay pinahirapan, ikaw ay pinatay. Ang sasagot ni Kristo, tingnan mo ang bunga ko. Ang bunga ko ay ang aking covenant community ay nakakapag-Lord's Supper. May means of grace, may preaching, mayroong fellowship, may covenant community, may ganitong mga blessings. Ito yung paghihirap at pinaghirapan ni Kristo. He punished His own Son so that He will no longer need to punish us for the sins that we have committed. Isipin ninyo, tinalikuran ng Ama si Kristo at ibinilang siya bilang transgressors upang tayo ay hindi niya kayang talikuran sa oras na tayo tatawag sa Kanya, matapos nating siyang yurakan sa ating mga kasalanan, kaligtaan habang nasa kasarapan ng kabunduhan. Sa mga oras na dapat tayo ay hinug na ng hatol at galit ng Diyos, na magiging willing dapat ang Diyos na i-extinguish ang Kanyang righteous wrath, pinili niyang talikuran ng Kanyang Ama para sa oras na yon, maisipan mo magsisi sa mga kasalanang ginawa mo, hindi ka tatalikuran ng Diyos Ama. Lahat ng ito ay ginawa ng Ama upang may pagkaloob sa iyo ang kaligtasan at ang mga implikasyon nito ay maging bahagi ka ng pamilya ng Diyos. Napakaganda na you feel belong to your family. Nung mga nakaraang linggo, nagkaroon ng reunion ang side ng father ko. Ang reunion ay
Hindi Kaliwag Reunion, kundi Musni Reunion. Dahil ang apelyido talaga namin ay Musni. But since my father was an illegitimate child, he chose na dalhin ang pangalang Kaliwag, yung mother's name, mother's surname, at yun ang naging apelyido naming lahat. At for many years, pinagdamdam yon ng father's side ng mga Musni. At naranasan namin yung katotohanan na hindi ka pasok doon sa pamilya na orihinal. Ramdam mo na ikaw ay galing doon sa illegitimate family. Bagamat kami mga magpipinsan ay wala ng problema, pero doon sa mga pribileyo, sa mga pamana, kitang-kita mo dahil hindi naman talaga siya bahagi doon. Pero nung nag-host this year, ang reunion ng mga Musli, ang host ay kami na. Wala na yung mga dating sugat. Wala na yung mga ganong pakiramdam that you don't belong. At napakasarap tingnan yung ganong uri ng pamumuhay bilang magpapamilya na iba-iba ang apelyido pero may iisang pamilya. At ganon ang iglesia ng Panginoon. Sa iglesia ng Panginoon, nangingibabaw ang pagiging kay Kristo natin kahit magkakaiba tayo. Kaya ang challenge dito sa atin, let the greater blessings of the new covenant that you enjoy humbly compel you to embrace the corresponding responsibility it requires. Alam mo na ito nga yung blessing ng pagiging pamilya ng Diyos, may corresponding responsibility. Alam mo, hindi mo ito magagawa sa sarili mo dahil mabigat ang responsibility ng pamilya. Mag-alaga ka nga lang ng hayop, ng pet, mahirap. How much more magkaroon ng sariling pamilya? Alam nyo yun, kayong mga tatay. Alam nyo yun, kayong mga nanay. Mahirap yung responsibilidad. Kaya naman dito sa pagiging pamilyadong tao, pamilya natin sa Diyos, hindi natin to kayang gawin sa sarili natin. Umaasa lang tayo sa probisyon ni Kristo sa ating mga pamumuhay, paano natin tatratuhin ang ating mga kapatid. Christ was the one who literally lowered himself as a man and a slave. Pinursok niya yung kanyang community. In-embrace niya yung community ng sinners. Imagine mo kung may tao man na hindi kailangan magpakababa, si Kristo na yon. Pero siya yung Diyos na nagkatawang tao, pero kinalimutan niya ang kanyang posisyon at kalwalatian by not being ashamed of calling us His brothers. Si Kristo nagpo-provide ng lakas para tratuin mo ang kapatid mo bilang kapatid. At sinabi niya kahit Diyos siya, He was not ashamed to call these people His brothers. Sino itong mga brothers na ito? Mga walang pinag-aralan. Itong mga taong ito na nanakit sa Kanya. Iniwan siya nung sa Garden of Gethsemane. Nung karoon na ng banta sa sarili nila, isa-isa silang mga umalis at nagsipagliparan at kumaripas ng takbo. At alam mo ikaw, bilang pamilya ng Diyos, ito ang gusto ni Kristo na i-implement mo, na pagtrato sa kapatid mo, sa pamilya ng Diyos. Yung paanong hindi siya nahiya na tawagin niyang kapatid, minahal niya bilang kapatid. Ito yung inuutos sa iyo ni Kristo. Tinawag niya silang mismong pamilya. Ni-redefine nga ni Kristo ang pagturing niya ngayon sa mga pamilya niya. Minsan sa Matthew 12, dumating ang kanyang nanay at kapatid. Sabi sa kanya, teacher, nandyan po yung nanay at tatay niyo. Nung sabi niya sa verse 48 to 50, but he replied to the man who told him, who is my mother? And who are my brothers? And stretching out his hand toward his disciples, he said, here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Sa New Covenant, ang ating relasyon ay espiritual. Tatawagin nating brother, sister, mother, hindi yung mga kadugo lang natin, kahit hindi mo siya kadugo, kung siya ay bahagi ng kaharian ni Kristo, tatanggapin mo siya bilang kapatid at mamahalin mo siya bilang kapatid. Kahit sino pa siya.
kung tinanggap siya ni Kristo, sino ka para hindi mo siya tanggapin? Kung ikaw ay bisita dito, bago ka maging bahagi ng iglesia, kailangan mo muna na maging bahagi ka ng mga, ikaw ay kailangan muna na sumampalataya doon sa biyaya ng Panginoong Hesus. Yung ino-offer niyang pagliligtas ay matanggap mo muna bago mo ikaw ay maging bahagi ng pamilya ng Diyos. At kung ikaw ngayon ay pamilya na ng Diyos, ang ating Ama ay ang Diyos. Then nandoon ang expectation that we will conduct ourselves in true holiness. Ang pagpapakabanal ngayon, hindi lang siya cosmic or sovereign issue hindi lang siya cosmic issue ng isang sovereign God. 'Di ba? Nung nilikha tayo ng Diyos, creator siya, meron siyang karapatan, gawin mo to, gawin mo 'yan. Kung ikaw pala ay tatay mo yung Diyos, hindi lang siya cosmic issue, familial issue siya. Bilang isang anak, magmamalasakit ka ngayon sa family name ng tatay mo. Hindi mo na naising sirain ito. Sasabihin mo, iingatan mo yung pangalan ng magulang mo. Hindi ka magdadala ng anumang kahihiyan. Diba, issue ngayon yung mga publicity, trial by publicity, whether pro-admin ka, anti-admin ka. Pero alam nyo ba, yung isang malagim na naging bunga ng ganitong mga trial by publicity ay nung mga nakaraang dekada, may isang general ng pangalan ay si Angelo Reyes. Binusabos siya doon sa congressional hearing at doon sa congressional hearing, nasira yung kanyang mga pangalan. Whether totoo man o hindi yun ang sinabi niyang dahilan bakit tinapos niya ang buhay niya doon sa puntod ng kanyang tatay. Sabi niya hindi niya matanggap na nasira ang pangalan ng kanyang ama dahil sa kanyang naranasan. Ganito ang pagiging pamilya ng Diyos. Kung justification lamang, tayo ay inuutusan na mamuhay ng banal. Pero dahil tayo ay anak ng Diyos, pwede nating sabihin His commandments are not burdensome. Kung ang justification ay tinuturuan tayo maging banal, posible maging banal, kung tayo ay anak ng Diyos ngayon, attractive ang maging banal. Ang justification, ginagawa niyang beautiful ang sanctification, pero ang adoption, ginagawa niyang even more beautiful ang sanctification. Dahil meron tayong additional motivation bakit nagpapakabanal. Hindi lang tayo takot sa anger machine na creator, kundi gusto nating i-please yung Father natin. Bilang tatay, isa sa paborito kong proverbs ay a wise son maketh his glad father. Ang tunay na matalinong anak, piniplease niya yung kanyang magulang. Yan ang tunay na matalino. If we are made into one family, then let's treat each other like a family. Sa iglesia, paano ba natin tatratuin ang isa't isa? Kung may doktor ba dito, ang ating trato sa kanya, doktor, teacher, engineer, of course, kinikilala natin at nagiging tawagan na natin yun. Hindi yun ang issue. Ang issue, ituturing ko ba siya na siya ay teacher or engineer or doktor dito sa pamilyang ito? O sabi ng 1 Timothy 5:1-2, rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger men as brethren, the elder men, women as mothers, the younger as sisters, with all purity. Kung may member dito na matanda sa'yo, lalaki, huwag mong sigaw-sigawan or taasan ng boses. You entreat him as a father. Kahit ako bilang pastor, hindi ko pwedeng tratuin ang mga matandang tatay dito na parang matanda ako sa kanila. Yun ang pamantayan na sinabi ng Biblia. Yung younger men bilang little brother. Yung mga women as mothers. At yung mga younger women as sisters with all purity. It is so natural to love and care for our parents. Ganito yung ginagawa ng salita ng Diyos. We care for our family. Magmamalasakit tayo. Kaya dito sa iglesia ng Panginoon, iba man ang background, personality, iba man ang iboboto mong presidente,
O baka yung tuboboto mong presidente, hindi pa nag-declare ng presidential aspiration niya, doesn't matter. Hindi yun ang mas mahalaga. Hindi tayo dapat mag-away sa ganon. Different man ang ethnicity, so yung trabaho, sweldo, every week, kasama mo yan, yan ang binigay ng Diyos sa iyo. Sino dito ang namili ng kanyang magiging kapatid at magiging magulang? Wala. Ang Diyos ang pumili para sa iyo na maging kapatid mo ang mga taong iyan. Mahalin mo sila. Ganito ang pagmamahal, di ba, ng 1 John 4? Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Pagmahal natin ng Diyos, mahal ko ang aking kapwa, kapatid. Di ba pag sinabi nating I love you, gusto nating marinig is I love you too. So if God so loved us, sabi ng Diyos, mahal kita, ang reply pala natin, hindi mahal din po kita, Lord. Hindi. Ang reply natin is, mahalin ko ang aking kapatid. If we have a new relationship with each other, we will protect each other. We will not seek to destroy one another. We are one body. Sa Ephesians 4:15-16, we are like joints fitly joined together. At sinong gumawa niyan? Sinong nakaisip na magkakasama kayo? It's not you, it's not me, but ang Diyos, ang sovereignly na nag-decide na maging isang pamilya tayo, universal church at ng isang local church. We may not have the same surname, same interests, hobbies, pero dahil kay Kristo, yung dugo niya, tayong lahat ay magmamalasakit. Hindi ko makalimutan yung sabi ni Calvin, na kapag daw ang diablo, tinutokso daw tayo mag-away-away at mag-disagree. Wag daw nating isipin or maging resort. Ang magiging solusyon natin ay magsakitan tayo. Dahil ang sabi ni Calvin, anong tawag mo daw doon sa tao na sinasaktan niya ang kanyang sarili? Sabi ni John Calvin, madman, baliw. Wala kang makikitang tao na sasaktan ng kanyang sarili, bubugbugin ng kanyang sarili. Ang tao normal, hindi niya gagawin yun. Kung tayo isang katawan, hindi natin sasaktan ang ating sarili. Kaya ang ating mga relasyon sa isa't isa, tinuturing mo ba ngayon ang iyong kapatid sa paraan na kung paanong tinanggap siya ni Kristo? At kung wala ka kay Jesucristo, hindi mo magiging kapatid ang sino man dito, kailangan dumaan ka kay Kristo na siyang nagbibigay ng katwiran na katanggap-tanggap sa Diyos. Sa iyong sarili, di ka tatanggapin ng Diyos dahil sa iyong kasalanan. Pangalawa, solid foundation in our relationships in God's family. Using additional powerful imagery, Paul presents the solid materials. Since in-explain na to last Sunday morning, let's just be quick. Built on the foundation of the apostles and the prophets. Paano to? Di ba si Kristo ang may tanging foundation? Bakit built on the foundation of the apostles? Well, ang tinutukoy dito, yung si Kristo, ito yung pinapangaral ng mga apostol at ng mga propeta. Sila yung mga inatasan ni Kristo na maging witnesses. At si Jesus, siya yung cornerstone. Ito daw yung architectural unity and symmetry, yung cornerstone na ito yung pinakamahalagang bato doon sa bahay. Kaya ang sino man na may kay Kristo, ay siya ay naroon ang pagpapala ng Diyos at yung mga propeta at mga apostol, at binanggit pa dyan yung Holy Spirit, habitation, nandyan na. Alam niyo, pinapakita lang dito is that gawa tayo, yung pananampalataya natin, selyado, hindi lamang ng iilan na mga kwento or ng mga kwentong kutsero, hindi lang ito, hindi. Ito ay mga reliable na katuruan galing kay Kristo, may saksi ang mga propeta, mga apostol, nandun yung mga ibang bagay, nandun ang banal na espiritu. In other words, ang pamilya natin na ito, pwede mong i-invest ang buhay mo sa pamilyang ito kasi mawi-withstand dito ang anumang sigalot at anumang problemang darating.
nandoon ang pundasyon, si Kristo, apostol, propeta, nakatayo ito sa isang bato na matibay. At yan yung point. Our identity as God's family is protected by a solid foundation that can stand the test of time and trials. Alam niyo kung ang relationship natin sa isa't isa or yung identity natin as God's family is based on artificial and external qualities like being cultural lamang. Sige, magsama tayo dahil pareho tayo ng mga political color. Magsama tayo dahil pareho tayo na ganitong pananaw. Hindi pwedeng i-invest ang buhay dyan. Hindi mo pwedeng i-invest ang sarili mo dyan. Dahil mawawala yan the moment na na-expose yung bagay na yon. Pero dahil si Kristo ang siyang ating pundasyon at ang mga apostolic doctrines na hindi kailanman magsisinungaling, kaya natin na ibigay ang buhay natin sa iglesia at sa Panginoon. Ito yung pinoproclaim ng mga pastors, ng mga teachers sa Ephesians 4, that we love each other not based on economic and social status, but dahil doon kay Kristo. So challenge, see each other, each brother, and treat each other the way based on who is in Christ, not as someone whom the world sees. Kung ikaw ay mananampalataya, paano ba tinatrato ang isang kapatid mo? Tinatrato mo ba siya kung paano siya tratuhin ng ibang tao? Minsan ganito ang nangyayari. Nakikita natin yung isang tao, paano siya tratuhin ng kanyang pamilya, ng kanyang mga boss, ng kanyang ganito rin tayo nakikisabay. Not knowing na dito sa iglesia, dito dapat makakasumpong ang taong yan ng pinakamataas na uri ng paggalang, ng pagmamahal, ng assurance na siya ay tinatanggap. Ito ay mamahalin siya sa paraan na minahal siya ni Kristo. Ito yung bunga ng Ebanghelyo sa atin. Ito yung power ng gospel na kakayanan nating mahalin sa paraan na kahit na hindi tayo ganoon dati. Dati, pag may ibang tao, marunong tayo makipagplastikan. Dati, inuuna natin yung kapakanan natin. Ang inuuna nating tingnan yung mabuti para sa atin. Ngayon, kung kay Kristo tayo, kakayanin natin ngayon tratuhin ng iba. Na hindi tayo magiging suspicious sa kilos nila. Na hindi natin sila agad husgahan o mag-iisip ng masama sa mga actions sa kanilang ginawa at we will try to think yung best intention sa kanila. Hindi tayo masyado magbabasa sa mga kilos nila na mayroon laging mali siya. Dahil sa biyaya ng bagong tipan, ganito mo tatratuhin ngayon ang kapatid mo. Hindi yung napakadali mong matisod, napakadali mong maasar, napakadali mong magtampo, napakadali mong magalit, napakadali mong manghusga, napakadali mong mag-criticize. Through the power of the gospel, we can truly, genuinely be able to serve our brethren. Not thinking of ourselves that we are better than them, but to think of them more important than us. That through Christ, we can also lay down our lives for them. We can give ourselves para sa kanila ng totoo, na walang hinihingi o tinihintay na kapalit. Ganito ka-reliable yung puso ni Kristo. Ganito ka-reliable yung iglesyang tinatag na pamilya ng Diyos. Dahil ang cornerstone nito ay si Christ. Kung si Kristo meron siyang maling motibo kung paano niya pinaglingkuran ang kanyang kapatid, ang kanyang mga apostol, tuturuan ko kayo pero gagamitin ko lang kayo para sa aking sariling interes. Siguro pwede natin pagdudahan ang pamilya ng Diyos. Pero you see, si Kristo, kung mapapansin ninyo, nung siya ay may 12 apostol, hindi niya ginamit ang 12 apostol. Ang sabi ng Bible, He laid down His life for them. Tinawag pa niyang mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang greatest affection, alam nyo saan? Ang greatest affection sa mundo, di ba? Sa marriage, sa family. O totoo, minsan,
May mga magkakaibigan na talagang sobrang mature nila, nagmamahalan sila, binigay na nila yung buhay nila sa isa't isa na parang pamilya sila. Pero greatest affection, di ba, family? Kung napanood nyo yung mga franchise ng Fast and Furious, yun lamang yung tanging prinsipyo ni Dominic Toretto. Na pamilya. Minsan may nagtaksil sa kanya, pero tinanggap niya. Sabi niya, because you're family. That's what families do. Ang greatest affection ay sa family. In family, we automatically love each other kahit pa yan ay bagong silang pa lamang. Hindi ko nakita yung isinilang, yung bunso. Kailangan mo munang mabuhay ng 3 taon para mas mamahalin kita katulad nitong 3-year-old. Hindi niya magagawang mas, di ba, mahal mo na agad kahit pagkasilang pa lang. Kahit gaano kadaming mali niyan, mahal mo pa din yan kung kapatid mo yan. Kung kapareho mong sa pamilya yan, nakakatiyak ako. Kahit walang nagawang production yan sa buhay. Kahit sabi mo, doon sa pamilya namin, itong pinakatamad. Pero alam mo, kapag yung tao na yung napapahamak, madudurog ang puso mo, hindi mo kakayaning, hindi mo siya tutulungan. Kahit pa meron kayong tampuhan, pag siya ay naipit, alam mo, darating ka para sa kanya. Kahit gaano kadaming mali. Doon sa lugar namin, doon ko naintindihan yung ganun Sa kahit daming kalokohan ng anak, daming mga ganito, bakit sabi ko, bakit kayang gawin nito na parang pagpasensyahan at lahat, ay halos lahat gusto na ngang ipakulong ito. Doon ko naintindihan na at the end of the day, nanay yan. Mamahalin niya ang anak niya. Hindi niya makikita yan bilang isang tao na parang kriminal. Anak at anak pa rin ang turing niya dyan. Hindi mo sisiraan ang sarili mong kapatid. Hindi mo sisiraan ang tatay mo. Natural magiging protective ka. You may say, hindi ka man galing sa pamilya na expressive ang pagmamahal, but that is exactly the point of the new covenant. We are in the new creation and we ought to love one another the way Christ has loved us. Magtiwala ka, sumandal ka. Hindi ka ipapahiya ng ebanghelyo ni Kristo. Ako man, di ako lumaki sa pamilyang katulad dito. Pero nung niligtas ako ni Kristo, naintindihan ko na may ganitong uri ng pagmamahal na marahil hindi mo nakita na na-express pero pwedeng genuinely ma-express. At nawa ito ang manahan sa atin, ang pag-ibig ni Hesukristo. Sa inyong mga bata at mga wala pa kay Kristo, mga bisita namin, lumapit kayo kay Kristo para sa ikaliligtas ng inyong kaluluwa. Huwag niyong hayaan na kayo ay mawala sa kalooban ng Diyos. Lumapit kayo sa Kanya at maging pamilya niya. Tayo manalangin, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala na isa sa binigay mong pagpapala sa amin ay we are household of God. Tulungan mo kami na maging truthful, genuinely caring sa ibang mga kapatid namin at sa lahat ng mga kapatid namin. Na ang binigay mong pamilya sa amin ay tunay naming mahalin. Patawarin mo kami sa mga panahon na hindi namin ito minahal at pinahalagahan. Ngunit tangan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo at kay Kristo. Kami, Panginoon, ay suungin namin ang ganong pagtataya at ang ganong vulnerability at ganong risk na mahalin namin ang taong ito dahil siya ay kapatid, mahalin namin ang iglesyang ito dahil ito ang pamilya mo. Maraming salamat po ng aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.